Patuloy na nangingibang bayan ang ating mga kababayan saan man sa mundo. Inihahatid ng Bantay OCW Foundation ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. Ano-ano nga ba ang mga hamon sa ating mga OFW at papaano nila napapanatili ang magagandang mga katangian hanggang sa kanilang pagbabalik sa ating bansa? Makakakwentuhan natin ang ating OFW na si Brenda Villaron mula sa Kuwait at ngayon patungo naman ng Hong Kong. Hi Brenda, welcome sa ating Bantay OCW. Hello po, good morning. Oo, anong mga taon ka nagpunta ng Kuwait? Bali year 2016 po. 2016? Yes po. Pagkatapos, umuwi ka ng Pilipinas noong last year lang, November. buong pandemic, nasa Kuwait ka? Opo, opo. Eh di ilang taong ka ron? Since kasi nag-vacation ako noong 2019, since nang bumalik din ako noong 2019, hanggang 2022, last year, nanatili ako sa Kuwait. So 2018 to 2019, naka 1 year ka. Opo. Pinagbakasyon ka. Opo, Ang opo. galing naman. Opo. Hindi yung 2 years contract na sa kakauwi, hindi ganon? Hindi po. Pinayagan ka. Opo, opo. Kasi ang alam ko nga, usually, yung 2 years contract, saka lang sila uuwi and then hindi pinapayagan ng bakasyon. Opo, opo. Mabait itong napuntahan Mabait mo naman po. na Opo, employer. opo. Pero alam mo yon sa simula pa lang na may bakasyon ka, after ng 1 year, Opo. uuwi ka. Opo. Sagot nila pamasahe? Opo, yes. Okay. Pagkatapos, pagbalik mo, So, ganun pa rin po. Continuous hanggang sa nag-finish contract ako. Kaya lang, syempre pa, pandemic pa nga, ang daming mga restrictions. So, hindi pa po ako umuwi. Kaya last year lang ako talaga umuwi. finish contract ka ng 2020. Yes po. Diba? Ganun na nga, opo. 2018 to 2020. Anong Mhm. buwan? Anong buwan ka natapos? Bali, ano po, bumalik kasi ako sa Kuwait ng August din. So, August dapat siya matatapos. Okay. Kasagsagan na ng pandemic noon. Opo, opo. Anong ginawa mo? Anong ginawa nila nung employer? Nagbigay ba sila ng panibagong kontrata? Bali, actually po, pag sa same employer ka lang din, hindi na po siya kailangang i-renew yung kontrata. Change ka Bali, na yung lang. ano lang po, residence ID visa na tinatawag. Sila na rin ang nag-apply Opo, noon. sila na rin po. Yung passport mo, nagpalit ka ba ron? Opo, nagpalit ako kasi na-expire yung isang kong passport. So, nirenew ko doon din po mismo. Pero nabakunahan kay ron? Opo, fully vaccinated po talaga. Paano? Mismong yung employer mo ang nag-asikaso sa'yo? Actually, nung time po na yon, di na kailangan ng mga appointment. Pupunta ka lang doon sa health center, tsaka ganun lang po kadali nung time na kailangan ko ng vaccination. So yung employer naman talagang very supportive sa'yo? Yes po, siya po yung nagdala sa akin doon, hinintay at binalik sa bahay. Ano, isang pamilya ba ito? Itong employer Yes mo? po, bali 6 person po sila sa isang bahay. Marami. Opo. Ilan kayo? Bali, 6 person plus ako. So, 7 plus yung asawa nung anak ng amo ko. So, bali 8 kami lahat. Pero wala naman pong bata Solo doon. ka? Opo, tsaka ako lang po mag-isa doon. Kaya mo. Kaya Dami- naman po. Dami nun Opo. Paano ginawa mo? Paano mo nabalanse ang lahat? Bali, nung una po, hirap na hirap talaga ako. Kasi 6 person yan. Nung dumating kasi ako, 6 person lang talaga. Saka lately, saka palang nag-married si Abdullah. So, lahat yan, although magka-family sila sa loob ng bahay, iba-iba kasi talaga yung mga attitude nila. So, kailangan, alam mo, yung bawat, para maging aware ka doon sa mga bagay na ayaw at gusto nila, bawat isa sa kanila. So lahat yun inaral mo? Opo, Bawat opo. isa sa kanila, pinakisamahan mo? Opo. Wala ka naging problema? Actually, hindi po talaga maiwasan yung magkakaroon ng problema. So, nandun yung minsan, hindi pagkakaintindihan kasi siyempre alam naman natin kapag sa Middle East, so iba yung nature nila. So, madaling mainit yung ulo, uminit yung ulo. Kapag halimbawa, kunting pagkakamali mo lang, so magagalit sila agad. So, nakapag-adjust naman ako, although hirap na hirap ako. Pero after months and years, natutunan ko. So, naging madali na rin sa akin. Brenda, yung language, di ba? Opo, Hindi opo. ka naman siguro nakakapag-Arabic ng tuloy-tuloy doon. Hindi po Oo. talaga. Pero
pasalamat na lang din po ako at dahil dalawa sa pamilyang yon ay marunong talaga mag-English. Opo. Yun ang advantage. At saka mababait naman ka mo, Opo, ang employer mo. Kasi, pero naririnig mo yung marami nating mga OFW, maraming kwento, pati, lalo na sa Kuwait, na hindi maganda. Alam mo yun? Opo. Meron din talaga akong mga kaibigan na mga kasama ko noon na sa agency kami nung dumating pa lang, mga 1 week or 2 weeks pa lang sila. Talagang nagra-run away talaga sila sa employer nila dahil nga sa hindi magandang pagtrato sa kanila. Bago pa lang sila, nakakaranas na sila ng abuse. Kaya yun po, nagkakaroon talaga ng run away from employer. So, nagtatrabaho na sila sa labas, ganun. So, parang naging tiinti na. Ganun. So, wala ka namang hindi magandang karanasan dito sa Kuwait? Sa akin po, wala naman. Aside from dun sa, hindi pagkakaintindihan minsan sa loob ng bahay. Paminsan-minsan lang naman yun. Pero walang mga physical abuse, wala po, maltreatment, Opo. unpaid salaries, walang Wala po. Oo, ayos lahat. Opo, ayos lahat. Actually, mayroon po talaga akong kontrata pabalik sa Kuwait. Kaya lang kasi, syempre, last year kasi, gusto kong magbakasyon ng 3 months dito. Although mayroon akong kontrata, wala naman akong ticket na pabalik doon. So kahit mag 3 months ako dito sa Pilipinas, okay lang. Kaya lang kasi nitong February, nagkaroon kasi ng sigalot sa dalawang bansa, Pilipinas at Kuwait dahil doon sa pagbaban, dahil sa may namatay tayong kababayan doon. Tapos pinahinto muna Opo, yung pagpapadala ng mga OFW doon. Opo, ganun nga. Yun yung time na umuwi ka? Opo, yun na yung time na gusto ko na sanang bumalik ng babalik Kuwait. ka sana. Opo, nitong February. Same employer sana? Opo, same employer naman. Wala naman po sanang problema doon. Kasi ticket na lang din yung isi-send sa akin ng employer ko. Kaya lang, dahil nga sa nangyaring yun. Nag-ban sila? Opo. So, ako naman, wala namang problema kung babalik ako. Kasi nga, syempre, same employer naman babalikan ko. Kaya lang ako kasi parang nag-isip na rin na, may mga kababayan pala tayo kahit ang tagal na nila, pero nangyayari yung ina-abuse pala sila. So, as long na nandito na ako sa Pilipinas, inisip ko na, wag na lang siguro ako bumalik. Natakot ka rin. Opo. Kahit hindi ka nakaranas noon, isip mo, pwedeng mangyari rin Pwede sa iyo. kasing mangyari kasi syempre pa, marami din na kasi akong mga naririnig doon din sa Kuwait mismo din na nakakausap na 10 years, 11 years na sila sa amo nila. Pero yung kunting pagkakamali mo lang, na umiba na yung pag-uugali ng employer. So, baka kasi mangyari din sa akin. So, inisip ko na agad na wag na lang muna bumalik. Ibang bansa naman. Kaya ka nagbago ngayon Opo. at may napili kang ibang bansa na pwede mo palang puntahan. Opo. So, November ka lang ng 2022 bumalik. Ngayon, Opo. papaalis ka na naman. Opo. O, saan ka pupunta ngayon? Hong Kong na po. O, paano mo napili ang Hong Kong? Bali, simula noon pa man, siguro mga 16 years old ako, Hong Kong talaga yung parang nasa isip ko na pasukin talaga. Oo. Kaso lang, nung time na yun kasi, may mga placement fee pa. So, hindi ko kaya. So, kaya mas napili ko na lang yung Kuwait muna pasukin. So, ngayong okay naman na, wala nang placement fee kasi solo gastos mo na lang yung mga needs mo, halimbawa medical, ganun. So, yun, masaya yung puso ko at makakapasok na ako sa Hong Kong. Oh, laking bagay nun ha, wala nang placement fee. Wala Kasi po. Equivalent to 1 month salary din yun. Opo, Oo. opo. Ngayon, sagot na ng employer yung mga placement fee na yan. Ticket Sila na yata. nagpapaprocess. Opo, Oo, opo. pati yung ticket mo. Opo. Anong inaasahan mo sa trabaho sa Hong Kong? Ibang-iba yan sa Kuwait, ha? Opo. Anong mga expectation mo? Siyempre, nandun po yung sana, yun nga, yung amo is makakasundo ko, okay siya at open doon sa mga kung ano yung pangangailangan ko, yung ganon. At ganun pa man, sana yun nga, maging okay kami ng mga family members niya. At ganun din, sana makatagal ako sa kanila. O ano yung sikreto ng pwedeng pagtatagal mo sa kanila? Siyempre po, nandun ako sa panibagong bansa. Unang-una, siyempre dapat magpasakop doon sa batas nila. At sa loob ng pamamahay, siyempre kailangan po sundin natin yung rules and regulation ng employer sa loob. Nandun yung dapat maging aware ako doon sa mga ayaw at gusto nila. At maging magpipay attention ako doon sa mga sinasabi nila. Higit sa lahat, hindi ko dapat pababayaan yung aking espiritualidad kahit na nandun na ako sa panibagong employer. Bakit? Gaano kahalaga sa'yo yung spirituality mo, Brenda? Siyempre po,
kailangan natin ng espiritualidad sa ating buhay dahil ang tao, di ba po, sabi sa Bible, hindi lang nabubuhay sa tinapay. Ito din po yung magpapangyari sa atin para makayanan natin yung mga challenges sa ating buhay. Gano'n man yan kahirap. So, kailangan po talaga natin ng panatilihin yung init ng ating espiritualidad at relationship at pagmamahal sa ating Creator na ang Diyos na Jehovah. Napakabuti naman na binanggit mo yung tungkol sa spirituality mo, no? So, Opo. kahit nasa Hong Kong ka, gagawin mong balanse ang lahat Opo. na hindi puro trabaho. Opo, opo. So, kailan effective itong biyahe mo? Bali sa September 4 na po. Excited? Yes po, sobra. Excited. 2 years contract na naman. Yes po. Pero yes ito, po. walang uwian after 1 year. Oh, wala Straight. po. Opo, Straight 2 opo, years, no? Opo, so titiisin. Kasi Mm-mm. kailangan. At kung maging okay ka naman dyan sa Hong Kong, feel mo, dyan ka na rin. Opo, opo, opo. Ano bang klaseng worker, ano bang klaseng manggagawa si Brenda? Ayun, ako po ay isang hardworking OFW and pinanatili ko na maging tapat sa lahat ng aspeto ng aking pagkilos. Napakahalaga kasi ng katapatan sa buhay natin. Although hindi man tayo nakikita ng employer natin, kailangan na manatili talaga tayong maging tapat kahit sa maliit na mga bagay. Dahil nga sa may Diyos sa taas na nakatingin sa ating lahat, although hindi ko siya nakikita, pero nakikita niya yung aking mga ginagawa. Wow, thank you very much, Brenda, sa mga nabanggit mo. Kung tatanungin kita ngayon, anong gusto mong sabihin sa ating mga kababayan? Nasaan man sila sa mundo? Kung paano magsusurvive sa inyong mga buhay sa ngayon, sa inyong mga trabaho, sa pag-abroad. Sa mga kapwa ko OFW or doon din sa mga nagbabalak OFW, una sa lahat, dapat na laksan yung loob. Dapat malakas yung loob. And then, pagdating sa bansang yon, so kailangan talaga nating magpasakop doon sa kanilang batas. At ganun din, maging aware doon sa, yun nga, mga bagay na ayaw at gusto ng mga employer, maging attentive, mag-pay attention, at ganun din, kalimitan kasi sa atin na mga OFW, kung ano yung mga wants natin, parang inuuna natin yun kaysa needs natin. So, kailangan unahin natin yung needs bago yung wants. Nagkukos kasi yun ang pagkakautang. So, kapag nabaon tayo sa utang, so magpapatuloy tayo na magtatrabaho sa ibang bansa. So, kailangan focus lang talaga sa goals. Kung ano yung pinunta mo, yung dahilan doon sa ibang bansa, doon ka lang talaga mag-focus. At syempre pa, ingatan yung sarili kasi kapag tayo nagkasakit, so apektado lahat. At ganun din, magkaroon ng takot sa Diyos at huwag kalimutan na laging manalangin kasi yun talaga yung number 1 na sandata natin sa ating buhay. Maraming salamat, Brenda. Inspirasyon ka ng ating mga OFW, lalo na ng ating mga kababaihan. Ayan po, kung ano yung mga tinura ni Brenda, pwede niyo pong sundan, tama yun. Huwag po kayong mabaon sa utang sa pag-abroad dahil tama yung sinabi ni Brenda, hindi na kayo makakabalik ng Pilipinas, meaning magtatrabaho kayo dyan sa abroad. Kaya may hangganan ang bawat bagay. Hindi po OFW forever ang peg nyo, sabi nga. Okay, so maraming salamat si Brenda Villaron ang ating nakakwentuhan sa patuloy na pagkilala sa ating mga OFW saan man sa mundo. Mula sa Kuwait, patungo naman siya ng Hong Kong. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan Kay. Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.